palagay niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Mga kababayan, eto na naman ako ha. Ito yung pag-uusapan natin. Yang tungkol dyan sa video na yan, no, ang pag-uusapan natin. Yang controversial na sinabi ni Miss Sharon Cuneta sa isang rally. Narinig nyo naman, di ba, yung sinabi niya. Na nagsisisi na ba kayo na hindi nyo binoto si Kiko para maging Vice President? Hello, Madam Sharon. Kaysa naman sa asawa mo na kilalang makakaliwa. Alam namin na isa siya sa makakaliwa. At alam namin, no, na magkatropa sila ni Leila de Lima, magkagrupo, magkaibigan. Mas lalo na hindi namin siya iboboto noon. Nako, hindi kami nagsisisi, Madam. Hello. Parang gusto mo yata kaming pagalitan, Madam. Dahil hindi namin binoto yung asawa mo. Sorry po, hindi talaga namin siya iboboto talaga noon. At hindi rin kami nagsisisi ha na binoto namin si Vice President Sara. At sa totoo lang, mas lalo pa kaming masaya na hindi siya nanalo. Bakit? Dahil sa mga isyong bumabalot sa kanya. At eto, pag-uusapan natin ha kung bakit ang asawa niyang si Kiko ay laos na. Dahil sa sa politika. Eto, himay-himayin natin to. Una, eto ha, makinig. Itong batas na pinasa ni, kaya naging laos yan si Kiko. Eto, yung Juvenile Justice Law. Batas na pabor sa kriminal na bata. Kasi noong 2006 ha, isinulong kasi ni Kiko ang Juvenile Justice and Welfare Act kung saan hindi maaaring makulong ang mga menor de edad na 15 pababa, 15 paubos, kahit gumagawa ng krimen. 'Di ba? Dahil dito maraming mga bata ang nagamit sa sindikato, hold-upan at drug. 'Di ba? Ginagamit yung mga bata. So hindi sila makukulong kasi sa batas na pinatupad ni Kikong. Sa halip na matulungan ang mga kabataan, lalo pang lumala ang juvenile crime sa bansa, 'di ba? At eto pa ha, mahinang performance sa Senado. Ang tagal na niya sa Senado pero may natandaan ba kayong batas niya na talagang malaki ang impact kumpara sa ibang senador na hindi siya naging matapang sa mga national issue, 'di ba? At eto pa ha, mas madalas siyang tahimik, 'di ba? Kaya hindi rin siya naging popular na leader. Walang dating sa taong bayan. Kahit asawa siya ni Miss Sharon Cuneta, hindi ito sapat para magkaroon siya ng solidong fan base ng mga tao or may karisma siya. 'Di ba? Hindi siya hindi siya kasing lakas ng ibang politiko pagdating sa karisma at connection sa masa. Siguro dahil mayaman siya, yung mukha niya parang stricto ba, 'di ba? Yung mukha niya parang galit lagi, 'di ba? Parang malungkot. Siguro dahil sa eye bags niya. Ewan ko. Yun ang tingin ko sa kanya ha. Parang stricto siya. At ito, connection sa makakaliwang grupo. Maraming nagsasabi na may kaugnayan siya sa makakaliwang grupo na isang malaking issue para sa ibang botante. Malapit din siya kay Leila de Lima, kaya maraming nagdududa sa kanyang paninindigan. 'Di ba mga kababayan, sa dami ng issue ni Kiko, 'di ba? Pangilinan, hindi na nakapagtataka kung bakit parang laos na siya sa politika. Kaya Sharon, kung may magtatanong kung nagsisisi ba kami, hindi po, hindi po, at mas lalo po kaming masaya na hindi nanalo ang asawa mo. Ba? O kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? May pag-asa pa ba siyang bumalik sa politika? I-comment niyo dyan. 'Di ba? Ano masasabi nyo sa batas na ginawa ni Kiko?